Ating pag-usapan ngayon, no, itong maiksing tugon or sagot nitong pamunuan ng Top Rank Promotion, no, dito sa tumatayong manager ngayon ni Naoya Inoue na si Ohashi. Kung maalala, nung isang araw lamang ay minaliit nitong si Ohashi ang penalty na isinampa nitong si Bob Arum sa kampo ng nasabing Hapon, na kung saan, no, ang nasabing penalty ay hindi bababa ng $4 million, no, or humigit 200 million pesos. Na ayon pa dito sa nasabing manager na ito naman daw ay madali nilang mababayaran sa loob lamang ng 2 laban nitong si Inoue sa baluarte nila doon sa Japan. At mula nga po dito ay pumalag, no, itong kampo ng Top Rank Promotion, no, na ayon pa sa nasabing American Promotion na hindi lamang daw 4 million ang pinag-uusapan dito, na kung saan ay tila nakalimutan na daw, no, ng nasabing Hapon na ang Amerika ay ang sentro ng boxing. Sinayang raw nitong si Inoue ang mga opportunity, no, na inaalok nitong si Bob Arum, na kung saan ay may potential nga itong makakuha sana, no, ng mga mega fight sa Amerika. Okay, kumbaga ang pinupunto dito, no, ng pamunuan ng Top Rank Promotion ay yung mga future fight sana, no, na hinahanda na nitong si Bob Arum kay Inoue sa Amerika. Sa isang iglap, ang lahat ng ito ay naglaho na lamang, no, dahil sa desisyon nitong si Inoue na hindi na lumaban pa sa Amerika. Okay? Ang lahat ng ito ay may basihan, no, kung tutuusin. Dahil kung ating mapapansin, no, na maliban kay Cuadro Alas, no, ay wala nang ibang maaaring magbigay ng mabigat na laban kay Inoue sa 122. Sa madaling salita, ito ay mapipilitang umakyat sa 126 hanggang 135, no, na kung saan ay maaari nito makalaban ang iilang mga superstars sa lightweight division. Ganun pa man, ito ay medyo mahirap na rin, no, dahil ang karamihan sa mga kilalang fighters sa 135 division ay hawak-hawak nitong si Bob Arum. Okay? Sa madaling salita ay mapipilitan itong kampo ni Naoya Inoue na dumayo ng Amerika upang makakuha ng mga mega fight. Okay? Maliban na lamang kung magkakaroon ng exclusive fight contract, no, na kung saan ang mga superstars ng 135 ay aalis at pipirma ng kontrata sa ilalim ng Taken Promotion na siyang humahawak din ngayon, no, dito sa Hapon na si Naoya Inoue. Ganun pa man, ito ay malabong mangyari, no, dahil mas malaki po ang impluwensya ni Bob Arum sa mga American fighters na lumalaban sa 135 division. Okay, so sa madaling salita ay asahan na natin ang unting-unting pagwala ng popularity nitong si Inoue sa American boxing. Asahan na rin natin, no, na sa anumang oras maaring matanggal ito sa top 5 ng pound per pound king. Upang ang isang boxer ay mapabilang sa top 5 ng pound per pound king ay kailangan din itong makatalo, no, ng at least kapwa nitong pound per pound king. Maliban kay Inoue sa 122 ay wala na pong ibang fighters pang na nasa top 10 ng pound per pound. Maging sa 126 sa featherweight division ay wala rin pong fighter na pasok sa top 10 ng pound per pound king. Mapipilitan itong si Inoue na umakyat ng 135 upang ito ay mahanapan ng kalaban, no, na pasok sa top 10 ng pound per pound. Okay? Sa huli ay maiipit itong si Naoya Inoue at ito ay babaksak din sa ilalim ng impluwensya ni Bob Arum. Maliban na lamang kung sadyain na, no, nitong si Inoue ay hindi na umalis at manatili na lamang ito sa 122 hanggang ito ay magretiro.